Magandang araw sa iyo, Mixed Stories. Ang kwentong ito ay hango sa totoo kong buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Frederick at ito ang aking kwento. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho ako sa supermarket. Halos sobrang gabi na rin natatapos ang trabaho dahil sa overtime. At kapag uwian na at bago ako pumunta sa terminal ng jeep, mahilig akong bumili ng french fries sa bangketa. Yung maraming cheese. Kaso nga lang, noong gabing yun, wala yung manong na nagtitinda. Siguro ay naubos na ang paninda kaya umuwi na. Pero hinanap ko pa rin siya sa kasulok-sulukan ng sidewalk na yon, ngunit wala talaga. At sa halip ay meron lamang isang matandang babae na kanina pa nakatitig sa akin. Maya-maya pa, nginitian ako nito at inalok ng kanyang panindang dilis na nakagarapon pa. Hindi ko alam kung bakit habang inaalok niya yon ay nakakaramdam ako ng kakaibang kaba. Lalo pat halos abot tenga na ang ngiti nito at dilat na dilat pa ang mga mata. At sa hindi malamang dahilan, napabili ako sa kanyang paninda. Parang na-hypnotize mo ako at marahil ay natakam rin ako sa dilis na iyon. Nagpasalamat naman ang matanda nang bumili ako habang humahagik-gik ito. Nang naglalakad na ako papunta sa terminal ng jeep at nang lingunin ko ang matanda, nawala ito sa kaninang kinapwepwestuhan nito. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero napakibigit balikat na lamang ako. Nang nasa bahay na ako, hindi ko nakain ng dilis dahil antok na ako, kaya nakatulog na ako. Pero bigla akong nanaginip. Napanaginipan ko si Lola. Matagal na itong sumakabilang buhay. Nagsasabi ito sa akin na patakan ko raw ng kalamansi ang dilis. Malalaman ko raw ang katotohanan. Habang sinasabi yon ni Lola, mababakas ang takot sa itsura nito. Nagising na lamang ako sa panaginip na yon at umaga na. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ni Lola, pero sinunod ko na lamang ang payo niya. Agad akong kumuha ng kalamansi, hiniwa sa gitna at pinatakan ng dilis. At hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Halos mabaliw ako sa aking nasilayan. Dahil unti-unting nagbago ang kulay at tekstura ng mga dilis. Para itong hiniwa-hiwang balat ng tao. May piraso pa nga roon na laman na may pagkakahawig sa mata at tenga. Bigla ko namang naalala ang kwento sa akin ng yumao kong lolo. Ang mga ganitong nilalang raw na may kakayahang maglinlang ng pagkain ay tinatawag na aswang. Dumadagundong ang dibdib ko ng sandaling iyon. Hindi ko akalain na aswang pala ang matandang babae. Gusto niya akong pakainin ng laman ng tao o di kaya ay hawaan. Mula noon ay hindi na ako bumibili sa mga bangketa. Hindi ko na rin kailanman nakita pa ang matandang impakta.